Napansin niyo po ba ang biglaang pagtaas ng presyo ni Bitcoin ngayon? Yan, check na lamang po niyo yung aking technical analysis kanina. Sa ngayon, si Bitcoin po ay nasa ibabaw na ng presyong $85,000. Marami pong mga bagay ang nagtutulak sa rally na ito. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit lumilipad ang presyo ni Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang nagpapatas sa presyo ni Bitcoin ngayon? Una sa lahat ay hindi ito isang random na paggalaw. Ang pagtaas po ng presyo ni Bitcoin ay dahil sa maraming mga positibong developments sa crypto market. Kaya meron po tayong tatlong mga pangunahing dahilan kung bakit bullish si Bitcoin ngayon. Una ay ang plano ng MicroStrategy na bumili ng mas maraming Bitcoin. Pangalawa ay ang desisyon po ng Federal Reserve na panatilihing mababa ang interest rates. At ang pangatlo ay ang pagtaas ng institutional investments kay Bitcoin. Kaya ayan, paliwanag po natin yan. Ayan, paliwanag po natin ang bawat isa sa mga ito. At simulan po natin dito sa MicroStrategy ni Ginoong Michael Saylor. At ang kanyang palatandaan o inilabas na palatandaan na bibili siya ulit ng Bitcoin. Yan, isa po sa pinakamalakas na dahilan ng pagtaas ng Bitcoin ay ang posibilidad na bibili muli ng Bitcoin ang MicroStrategy. Ang CEO po nito na si Ginoong Michael Saylor ay nagbigay ng pahiwatig sa social media tungkol sa kanilang BTC portfolio na tila nagpapahiwatig po ng bagong pagbili. Nitong mga nakaraan ay tuwing ginagawa po ito ni Ginoong Saylor, nagkakaroon po ng malaking demand para kay Bitcoin. Sa kasalukuyan ay meron na pong holdings na 499,226 na Bitcoin ang MicroStrategy. At kung bibilhin po nila ang inaasahang dagdag na Bitcoin, malalampasan na po nila ang 500,000 na BTC threshold. Malaki po ang epekto nito dahil kada malaking pagbili ng isang major institution tulad po ng MicroStrategy, tumataas po ang kumpiyansa ng market kaya sumasabay ang presyo pataas. Ayan, dito naman po tayo sa pangalawa, ang Federal Reserve. Ayan, paano po nakatulong ang Federal Reserve sa pagtaas ng presyo? Ayan, ang isa pang dahilan ng bullish na galaw ni Bitcoin ay ang desisyon po ng Federal Reserve or Fed na panatilihing hindi nagbabago ang interest rates. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Kapag mataas po kasi ang interest rates, mas pinipili ng investors na ilagay ang kanilang pera sa traditional investments tulad po ng bonds kaysa sa riskier assets tulad ng Bitcoin. Pero ngayon, hindi po tumaas ang rates. Mas nagiging attractive ang Bitcoin bilang investment. Dagdag pa rito ay may inaasahang rate cut sa April na lalo pang nagpalakas ng bullish sentiment para kay Bitcoin. Kung bumaba po ang interest rates, mas maraming investors ang papasok sa crypto market at posibleng makita natin si Bitcoin sa mas mataas pang presyo. Ayan, ngayon ay ano naman po ang papel ng institutional investments sa pagtaas ni Bitcoin. Ayan. Bukod po sa MicroStrategy at desisyon ng Fed, nakikita rin natin ang paglakas ng mga institutional investments kay Bitcoin. Isa pong malaking balita ang pag-uusap na maaring bilhin ng Coinbase ang Deribit sa halagang $5 billion. Ang Deribit ay isa po itong malaking derivatives exchange at kung magkatotoo ito, mas dadami po ang institutional money sa crypto market. Bukod po dyan ay bumalik na rin ang spot Bitcoin ETF inflows na pumalo po sa $785 million matapos ang ilang linggong outflows. Ibig sabihin po nito ay mas maraming malalaking kumpanya at investors ang naglalagay ng pera kay Bitcoin na isa ring malaking dahilan ng pagtaas ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng on-chain data at technical analysis. Ayan, bukod po sa fundamentals, ay bullish din ang on-chain indicators para kay Bitcoin. Kaya meron po tayong ilan dito na mga mahalagang technical signals. Una ay ang trading volume. Ito po ay nasa $11.96 billion, indikasyon ng isang malakas na demand. Pangalawa ay ang double bottom reversal pattern
sa presyong $78,000 at saka $76,000. Nagpapakita po ito na posibleng sumipa pataas ang presyo ni Bitcoin sa $114,000 sa susunod na mga buwan. At ang pangatlo ay ang Bitcoin ETF inflows na nagpapahiwatig na mas marami po ang bumibili kaysa sa nagbebenta. Kaya sa madaling salita, mas matibay na matibay na suporta si Bitcoin sa kasalukuyang presyo at maaring magpatuloy po ang pag-akyat nito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin, malaki po ang epekto ng pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Kung meron po tayong holdings na Bitcoin, malamang na lumaki po ang value ng portfolio natin. Pero ang tanong ay dapat ba tayong bumili ngayon? Ayan, kung isa ka pong long-term holder, maring magandang opportunity po ito para mag-hold lang at hintayin ang mas mataas na presyo. Kung short-term trader ka naman ay mas maganda sigurong maghintay ng retracement muna bago pumasok ulit. At kung wala ka pang Bitcoin, yan, pero gusto mong bumili, mag-ingat muna sa FOMO or fear of missing out. Mas mainam po na pag-aralan muna ang market at hintayin ang tamang entry point. At ayan, sa kabuuan, mukhang patuloy po ang pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Ngunit gaya po ng dati, dapat po tayong maging maingat. Ang crypto market ay volatile. Ibig sabihin, mabilis po itong gumalaw pataas at pababa. Kung balak mo pong pumasok sa market, siguraduhin mong alam mo ang risk at hindi ka lang basta sumusunod sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.